Hindi lang libro at guro ang kailangan para magkaroon ng mabuting edukasyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng ligtas, malinis at maayos na mga silid-aralan kung saan malayang makakapag-isip at matuto ang bawat bata. Isang Santa Filomena Central School sa mga paaralan sa Iligan City, Lanao del Norte, na may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa lungsod. Ang maganda sa school kasi along the highway siya, malapit siguro, accessible siguro sa kanila. Pero kwento ni Teacher Judith, may kaakibat din itong hamon para sa kanila. Pag nasa DepEd ka, bawal kang refuse ng enrollees. Kaso ang problema talaga is yung classroom. Bilang butihing mga guro, tuloy lang sa trabaho si Judith at ang pamunuan ng Santa Filomena Central School. Tinatawag namin yan mostly is emergency class. Ang ginagawa namin sa isang classroom, 2 teacher, 2 seksyon. Yung iba ay sa umaga, ang iba naman sa hapon. Kulang talaga yung classroom. Pag umuulan ng malakas, while nagkaklase kami, yung teacher naman nagmamap. Pero kung kayang tiisin ng guro ang suliranin, lubos namang naaapektuhan nito ang kalagayan ng mga mag-aaral gaya ni Nathania. 39 po kami sa klase. Gumigising po ako sa 5:30 ng umaga. Nahihirapan po ako, lalo na sa init. Ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon ay nagsisimula sa dedikasyon at kahusayan ng mga guro. Ngunit napakalaki ring papel ang ginagampanan ng isang gusali at mga classroom na siyang nagsisilbing kanlungan ng karunungan para sa mga kabataan. Bagay na binibigyang halaga ng social good arm ng isa sa nangungunang conglomerate ng bansa. Gamit ang kanilang mga programa sa edukasyon, partikular na ang kanilang school building program. We decided to also include the school building program for the public school system. Kasi iba yung learning environment. Ibig sabihin, tinutulungan natin yung mga bata para makapag-aral sa isang environment na komportable sila, safe sila, protected. At saka, yun naman nagtuturo. Gusto naman natin na relax sila. Sa pakikipagtulungan sa DepEd at kanilang Adopt a School program, nagpatayo ng panibagong gusali sa Santa Filomena Central School ang foundation at ang kanilang social good partners upang matugunan ang kakulangan ng mga classroom sa paaralan. Answered prayer Masaya po, naintindihan siguro nilang kahalagaan ng edukasyon. Kinakailangan masimulan na para magagamit ng mga bata. Amazing talaga. April ngayong taon nang magsimula ang groundbreaking para sa panibagong gusali sa Santa Filomena Central School. At sa loob lamang ng 4 na buwan, mabilis na nabigyang katuparan ang mga dasal at pangarap ng mga guro at estudyante sa paaralan nang buksan na ito noong Agosto. Super excited po, sir. Finally, may bagong classroom na din po kami. Finally, ito yung sagot sa mga dasal natin. Kaya super motivated po kami mga teachers. Na-inspire po talaga ako kasi pag maganda po ang classroom para sa akin, maganda rin ang way ko sa pag-learn. Pero hindi lamang basta bagong gusali ang ipinatayo ng corporate foundation. Tiniyak din nilang matutugunan ng mga pasilidad nito ang ilan sa mahahalagang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral. All the classroom have their own toilet. Meron silang lababo, meron silang basin so that they will wash. Yung kanilang blackboard is now the whiteboard. Dahil sa pagpapatayo ng mga paaralan, prioridad din ang safety, accessibility at inclusion.
Sabi ko, magawa tayo ng hand washing facility, ginawa namin. PWD toilet. And they have a ramp leading to that. Mayroon na rin silang mini library, child protection room, at bagong faculty room. Nakakatuwa, you're able to help the smiles of the children. Worth it. All of this is for the children. At sa pagkakaroon sa wakas ng bago at maayos na pasilidad sa Santa Filomena Central School, mas abot kamay na ngayon ang pangarap hindi lang para sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga guro ng paaralan. Words of gratitude is not enough to repay what you have done for the school. Buong pusong pagpapasalamat. Kasi nakasalalay dito yung kinabukasan ng mga bata. Pag maganda yung classroom mo, mas lalo kang motivated sa pagtuturo. Reflection din po ng kung ano yung environment mo sa the way pag-teach po yung teacher. Pagmamahalan, pag-uunawaan, paggalang, at pakikipagkapwa. Lahat ng ito nagsisimula sa isang matatag na pamilya na may matibay na pananampalataya sa Panginoon. Bagay na siyang pinangangalagahan at inaalagaan ng butihing organisasyon na ito gamit ang kanilang mga programa. Bata pa lang, matibay na ang pananampalataya ni Julie Ann Cipriano. Kanyang isinasapuso ito hanggang sa nag-asawa na't nagkapamilya. With that faith, parang feeling mo someone carries you along that path of problems or hardships in life. Yun yung naramdaman ko when your faith is really deep.
Taong 2007 nang maikasal sa isang civil wedding si Julie. During that time, I really haven't thought of having my own wedding in the church, no. Pero there's something in me that I really wanted to complete those sacraments, no. Sa paglipas ng mga taon, mas naramdaman ni Julie ang kahalagahan ng pagpapakasal sa simbahan, lalo na't gusto niyang maging mabuting ehemplo sa kanyang anak. Hindi man kami perfect as parents, pero at least yung guidance through that path of faith, makita niya rin sa amin. Mahalaga ang espiritualidad at pananampalataya sa Panginoon sa pagbuo ng isang matatag na pamilya. Isang aral na nagsisilbing ilaw at gabay para sa Felicidad TC Foundation. The FTSFI is in the belief that the family is the first church where faith is established and passed on to the children. So, nandyan na kaagad sa family pa lang yung mismong church. Si Felicidad C, or Nanang, is the matriarch of the C family. To her, a family is the foundation of all happiness in the world. Isa sa mga proyekto ng Felicidad TC Foundation ang kanilang mass wedding program na kasalan sa SM. Kabilang din sa advokasya nila ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga simbahan. Kasalan sa SM is a mass wedding that will help couples not blessed by Catholic marriage to regularize their union na they have been already living for several years without the benefit of the sacrament. Sa programang ito, tinutugunan ng foundation ng ilan sa mahalagang requirements upang may sa katuparan ang isang dream church wedding. There's also a happy reception. Everything is provided for free. Taong 2023 nang maging bahagi ng kasalan sa SM si Julie, na para sa kanya ay isang answered prayer. This wedding is one of the most memorable and something that I'll really treasure and be very thankful all my life to SM. Pero hindi lang sa pagbibigay ng libreng kasal nagtatapos ang mga programa ng Felicidad TC Foundation. Bahagi rin ng kanilang advokasya ang pagbibigay ng importansya sa mga miyembro ng ating pamilya na nasa dapit-hapong yugto ng kanilang buhay. Felicidad C really focuses on health, wellness, and faith. So this is one of our advocacies. It's a very caring environment. So if you want to be cared for, you want to be happy, you want to learn new things, gain friends, it's a blessing to have a place to go to. Sa trabaho noon, umiikot ang buong buhay ni Conchitina. Araw-araw kong kumayod. A normal day for me at that time was hectic. I have a husband and 3 children. And he said, "Why are you doing this to yourself? No? You don't have to work." Pero nanibago si Conchitina nang magretiro na siya. I had withdrawals. Parang, ito lang ba? Is this what I can do now? Why? Why am I at this stage? Pero sa kabagalan na ito, napagtanto ni Conchitina na kahit senior na siya, pwedeng-pwede pa siyang matuto ng mga bagong kasanayan at maging isang produktibong individual. Bagay na kanyang nadiskubre dito sa Sunshine Place, isang recreational center para sa mga senior citizens. So it's really to give seniors a second home, a place where they can relax, enjoy, and fulfill their bucket list. It's really for the development of their minds, bodies, and souls. Nagagawa rin nilang makisalamuha, mag-enjoy, at makabuo ng mga makabuluhang relasyon. There's interaction. That in itself, I think, is very enriching. And then you see the fulfillment of people. Si Conchitina, di makapaniwalang ang dami pala niyang talento na ngayon lang niya nadiskubre. I never wanted to touch a brush until I got here. I'm amazed with myself. Pero kung may isang bagay na talagang nagbigay saya sa kanyang puso, A lot of new friends with different interests. We enjoy the things that are simple
but very meaningful. Sa pamilya nagsisimula ang lahat. Pagkalinga, pakikipagkapwa, pagmamahal. Mga kaugaliang mas napapalago at napagyayabong kung ang pananampalataya sa Panginoon ang nasa sentro. Personally, I completed the sacraments as a Catholic. Parang you feel like more closer to God. Hanggang sa Sunshine Place na nagbibigay buhay at saya sa ating mga nakatatanda. You relish the time you have for yourself in another section of your life. Lahat ng ito para sa mas matibay na pamilya at mas matatag na pananampalataya. Family is really a blessing, according to Mrs. Felicidad C. That is really the mission of the FTSFI, to take care of the young couples and then to also honor the golden years people in nurturing a happy and effective community. Ang kabutihan ay hindi natatapos sa isang proyekto o programa. Ito ay pagpapatuloy ng pangarap para sa mas magandang bukas. Sa bawat hakbang na pagtulong, may binubuong pag-asa at kinabukasan para sa lahat. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.